Hi guys, good morning. Ayan, punta tayo dito sa likuran. Titingnan natin yung isang punong saging dito. Baka nahinog na. Sayang kasi pag makain ng ibon. Kaya puntahan natin. Ayan guys, samahan nyo ako. Punta tayo doon sa kabilang side. Ito pala guys, latundan ito. Hindi ko alam kung aabot pa to ng katapusan ng April. Dahil sila kring-kring darating April katapusan pa. Sana makaabot pa to para makakain sila nito. Dahil itong latundan, tatlo lang po ang bunga. Ito ang maunang maharbis. Tapos doon sa isa, medyo maliit pa. At itong isa is, ano pa lang, hindi pa tapos mamuso. Yan. Kaya hindi ko alam kung itong isang latundan, kung maabutan nila to. Sana maabutan nila para makakain sila. Ayan, punta dito tayo sa kabilang side. Titingnan natin yung puno ng saging. Kung nahinog na ba. Ayun, hinog na guys. Ayun. Hinog na. Oh. Wow, ang laki. Ang laki. Wow. Hinog na. Pipitasin na natin. Alam nyo ba guys, yung puno na yan, malaking bulig yan. Pero, mayroong nagtanggal ng puso na sinama ang bunga. Nung dumating ako nitong nung October yata yun, pagtingin ko dito, ang dami dito sa lupa na nagkalat na bunga niya. Siguro tinanggal nila yung puso, sinama yung ibang bunga. Kaya ang natira sa bunga niya is dalawang sipi lang, dalawang piling. Yan, dalawang piling lang yan. Kasi yung iba, tinanggal nga, kasaling natanggal dito sa lupa. Nang hinayang ako, pero hindi ko naman alam kung sinong nagtanggal dun sa puso na bakit sinama yung bunga. Dito sa amin guys, walang problema kung pitasin ang puso. Pero sana, kung pagpitas ng puso ng saging, wag isama yung bunga, yung puso lang mismo. Kasi nang hinayang ako, siguro aabot ng 6 na piling o 5 piling yan, or 5 sipi. Pero dahil nga pinutol nila kasama yung bunga, kaya ang natira is 2 sipi lang or 2 piling. Pero ang tataba pa naman oh. Yang ganyan kalaki guys, yang ganyan kalaki na saging, yan ang tinitinda namin na 25 ang kilo kasi malaki siya. Pero yung mga medyo maliit na saging, yun yung binibenta lang namin ng 20 per kilo. Yan, kay malalaki yan ang 25. Masarap kasi sa ingin ang malalaki guys, lalo pag isawsaw sa ginamos. Kaya yan, pitasin na natin ito ngayon kasi nahinugan na siya. At bago ko pala pitasin guys, iikot muna ako dito. Titingin ako sa iba kung mayroon pa bang ibang mahaharbis. Ito hanggang dito na side, kay mother pa to na saging. Yan. Ano to? Itong mga saging na to, nung bago si mother pumuntang Davao, marami tong saging dito. Mula nung pumunta siya nung 2000, anong year ba to? 2010 ba yun? Or yung naputulan siya ng paa na dinala sa Davao. Itong mga saging dito, naubos talaga to. Kasi wala nang mag-alaga. Nangamatay, hindi ko alam kung anong nangyari, nangamatay siya. Kaya ang ginawa ng nanay ko, pag-uwi niya ng April dito, dahil natingnan nga niya na wala na yung mga saging, nagbayad po siya ng tao para magtanim ulit ng panibagong saging. Kaya mula 2011, ito na yung mga saging na to nung pag-uwi na dito. 2011 siya umuwi dito sa Bohol tapos na siya naputulan ng paa sa Davao. Kaya ito na, maraming kasagingan. Pero guys hindi aming lupa ito ha. Itong tinaniman ni mother. Dito kasi sa probinsya, hanggat wala pa hindi pa kailangan ng may-ari, pwede namang magtanim ng saging. Kasi sayang naman yung area. Pero pagdating ng time na gusto na ng may-ari na kukunin nila yung lupa kasi bininta nila or tatayuan nila ng bahay or gagawin nilang yun, saka na lang kami mag-stop pag-harvest. Hanggat wala pa yung may-ari, alam naman ng may-ari dito na tinaniman ni mother ng saging ito dahil ang lupa po namin yun lang pong yung sa bahay. Alam naman ng may-ari na nagtanim si mother ng saging dito. Kasi sayang din naman ang area at saka maganda na rin yung nataniman kagaya nito, tumubo na nga lang to Naalagaan ng linis.
Kasi yun dong area, yun yung ginawa naming taniman ng ubi, yung pinakita ko sa dati kong vlog na may ubi, dyan yun. Siguro mga April o May, ano na naman to, palinisan na naman ito namin, magbayad na naman kaming tao para maglinis dito, para malinis ulit at mataniman ng panimbago. Kasi dito sa probinsya, kahit wala kang lupa, basta magpaalam ka lang sa may-ari na taniman mo samantala habang hindi nila ginagamit yung lupa, pwede naman. Tapos kung uuwi na sila, nasasabihin nila na hindi na pwedeng gamitin nyo yan kasi kailangan na namin, yun, ibibigay na namin. At least kahit papano may natataniman kami pang temporary. Dito na area, wala, ilaw pa yan guys. Yan, maliliit pa yan. Iniikot ko lang kasi nga sayang kung hindi ko mapansin. Kagaya nung pinitas ko kahapon ng hapon, hindi ko na na-vlog kasi padilim na, nakita ko yung dalawang puno doon. Medyo maliit nga lang siya guys, pero may hinog na, kaya pinutol ko na kahapon. Kaya yun ang pinos ko kanina, yun ang tag 20 kilo kasi maliit lang siya na pagkabulig, maliit lang ang piraso. Pero kahit maliit siya guys, siksik naman siya sa laman. Yung area na yun doon, yan ang hindi ko alam, maabutan siguro nila ni Kring Kring. Malaking bulig yan, nasa 6 or 7 sipi yan pag na-harvest, malapit sa bahay namin yan. Siguro maabutan nila ni Kring Kring yan ngayong katapusan ng April. Kaya ito ang pitasin natin, yan, kasi may hinog na. Sa gustong bumili ng saging, ayan, may available kaming saging dito sa amin ngayon. Pipitasin ko na yan against light. Ayan, pipitasin ko na to. At sa sinong gustong bumili, ayan, PM lang kayo sa akin kasi ito malalaking piraso at saka hinog talaga sa puno guys. Against light lang kasi siya hinog sa puno yan. Ayan, yan, hinog sa puno yan. Kaya hindi kayo lugi pag binili niyo yan. 25 per kilo nitong saging na to, pero solid talaga ang tataba Ayan guys, pipitasin natin yan. Hala, PM na kayo guys kung sinong gustong bumili. 25 per kilo lang yan kasi matataba na saging yan. Yung kahapon na pitas ko, medyo maliit kasi yun, kaya yun ang 20 per kilo. Okay, sa gustong bumili, PM lang kayo.